Hi, magandang araw po sa inyong lahat. For our third reading for the day today, we will use naman po our tarot cards, no? Ayan. Ito po ang pinaka-classic sa lahat ng classic, kaya ito po ay gagamitin naman natin ng buo ngayong araw na ito. I hope na panood nyo na po yung first, second, and third, fourth reading kahapon. Napag-iwanan po yung second and third. Mukhang hindi nyo pa po napapanood kahapon, ano. I hope mapanood nyo po yan bago kayo tumanood sa first, second reading kanina, no. At ngayon po itong ating third reading of the day, no. Sana po ay mapanood nyo po lahat yan para tayo po ay masaya na lahat po ng mga magagandang readings natin ay inyong napanood at wala kayong pinalagpas. Okay? Huwag nyo pong i-skip ito, no, dahil dito po ako kumukuha ng energy sa inyo habang ako po ay nagbabalasa, no. Ayan. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, dito yung first 10 cards. Pili pa po tayo ng another. Another 10 cards. Hindi po itong skip. Dahil habang nagaganito po ako ay nagme-meditate para po sa inyong mga energies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. This is 20 cards. Kuha pa po tayo ng additional 10 cards. No, gusto ko po talagang makita ano ang makikita natin na nangyayari sa kanya or ano ang mababasa natin sa third reading for the day today. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, yan na po ang ating tatlong cards. Pagsasama-samahin na po natin at titingnan na po natin kung ano po ang makikita natin sa reading of the day today, no? Nako, for your first card, this is all about anxiety and trauma. May tao pong sobrang na-anxiety. Hindi makatulog talaga ito. Oh. Sa first reading pa lang po natin, nakita na natin ito. Ganon din po sa second reading. At nagtuloy po siya dito sa third reading of the day. So makikita po natin talaga na nahihirapan po ang tao nito, na ang tao na ito na mag-deny po ng kanyang pakiramdam or mag-deny po sa kanyang sarili ng pagmamahal na meron po siya sa iyo, no? Talagang ang tao pong ito ay hindi niya po matatanggal o maiaalis sa isipan niya, no? Na ayan, no? Talagang sa nakikita ko po ay
Talagang hindi po ito natatahimik, no? As of this very moment, talagang siya po ay gulong-gulo sa kanyang nararamdaman, ano? At talagang hindi niya po mabalanse, disorganized po ang taong ito, no? Nadi-disorganize po ang taong ito sa kanyang mga diskarte sa buhay at sa kanyang mga desisyon sa buhay. Na-overwhelm po siya sa mga pinagdadaanan niyang karma ngayon at talagang totoo daw na karma is real, no? Pero umiiwas po siya sa tao, ina-isolate niya po ang sarili niya because ayaw niya pong mapag-usapan siya at sa nakikita niya po ay talagang mas gusto niya pong mag-isa, no? At mas hindi niya po akalain talaga na siya po ay makakaramdam ng matinding isolation or na nag-aaway-away din po kasi sila no, mga taong nagsulusol dito, no? Yung mga nag-impluwensya dito o yung pamilya nito na ayaw rin sa'yo. Sila po ngayon ang magkakaaway-away o magkakagalit. Kaya itong taong to po ay tinabangan sa mga taong yun. Ano? Tinabangan po siya sa mga taong nagsulsul sa kanya. Parang wala po siyang gana ngayon sa mga tao na nag-impluwensya sa kanya o nagsulsul sa kanya. Yan po ang sinasabi ko. Oh. Living home, moving forward, talagang ang tao pong ito ay hirap na hirap sa ngayon talaga o hindi niya po akalain na may mangyayari pong ganito sa kanyang buhay, no? Na akala niya po everything will turn out to be okay, na masaya na siya, pero lalo pong gumulo, naging disorganized ang buhay niya at lalong away po sila ng away ng mga tao, no? Ngayon, no? Sa kanya, no? Talagang hindi niya po sukat akalain talaga na magkakaroon sila ng conflict ng mga taong kumimpetensya sa iyo, no, or mga taong nanira sa iyo, no, at ang mga taong karibal mo. Ayan, no, so yung conflict po and yung rivalry, yung mga nanira po sa yung tao ay sila po ngayon yung magkakagalit, o na nakakaramdam po ng frustration itong person mo, no. Right at this very moment, frustrated po itong person mo, hindi niya po akalain, may pagsisisi po siya kung bakit siya nagpasulsol at nagpa-impluwensya sa mga maling tao, no? Hindi niya po nakita yon nung umpisa, no? Talagang siya po ay akala niya po ay okay. Ngayon po ay meron siyang nararanasan na very unstable po siya when it comes to his feelings. Very unstable po siya physically, mentally, financially, lalo na po, no? Financially, no? Nung wala na pong mapala sa kanya itong mga taong to, bigla na lang pong naging cold heart sa kanya, yung mga taong nagsulsul sa kanya at nag-influensya sa kanya at nanira sa inyong dalawa, no? Nagkaroon daw po siya ng poor judgment sa tao at hindi niya po inakala na darating siya sa moment na ganito, no? Na siya po ay parang mawawala ng gana sa mga tao sa ngayon, ano? Talagang hindi niya po akalain at talagang hindi niya po akala na darating siya sa point na makaka-realize siya ng ganito, no? Kaya ayan po talaga yung pinaka nangyari sa kanyang matinding dagok sa buhay niya sa ngayon, no? Reversal of failure, kung akala niya po ito, siya po ay hindi makakarma, siya po ay nakakarma ngayon at ang katunayan, kayo po ang umaayos, no? Maybe, na-hurt ka pa po, no? Kahit pa paano, pero at least ang buhay mo ay hinarap mo at talagang totoo ka sa sarili mo na kahit pa paano ay ikaw ay umaayos, no? Umaayos dito. There is this fear of change. Naging playing safe lang muna po siya dahil takot na takot po ang taong ito na masita, no? Sa lahat ng maling desisyon niya sa buhay. Now, this person is sobrang stress and burnout, no? Burnout po siya sa kanyang mga maling desisyon, no? Siya po ang nagdadala niyan ngayon at hirap po siya sa mga dinadala niya ngayon, ano? Medyo ito pong taong ito ay talagang hurt at hindi niya po alam ang kanyang gagawin sa ngayon, ano? Talagang medyo mabigat po ang kanyang kalooban, wala po siyang peace of mind, samantalang ikaw unti-unti gumagaan ang pakiramdam mo, no?
naging masyado ka pong mapagbigay sa taong to, generous, nag-share ka po, hindi lang sa kanya, kung hindi po sa pati sa buong pamilya nito, no? Talagang naging mabuti ka po sa kanila, kaya po dala-dala niya po ngayon ang panghihinayang, no? Na nagpadala po siya sa mga maling sulsol at maling impluwensya ng mga maling tao, no? Sabi ko nga po, ayan, nakakaramdam siya ngayon ng hatred, no? Parang, yan, hatred din sa sarili niya dahil hindi niya na panindigan kung ano po yung mga dapat niyang panindigan dahil sa kakasulsol sa kanya ng maybe pamilya niya, barkada niya, kaibigan niya, o ng third party, ay siya po ay nagpadala at talaga ngayon niya nare-realize kung kailan siya nagkakaroon ng breakthrough, clarity, sharp mind na maling-mali lahat ang sulsol sa kanya at talagang sana daw po ay hindi siya nagpadala sa ganitong klaseng mga tao, no? Kaya lang huli na po ang lahat, no? Ayan po ang nangyari sa kanya, no? There's anger, may galit siya, no? At nag-argumento po sila, no? Talagang ayan, no? Kung kailan pa talaga nare-realize niya, oh, na maling-mali po, no, yung mga nakarating sa kanyang balita at nagsisisi siya. Bakit? There's resentment, oh, and desire to reconcile. Bakit daw po siya nakinig sa mga maling tao? Yan na ikinasira niyo daw pong dalawa, no? Ayan, no, naging masaya po sana kayo nung una, pero ngayon po, broken family, shattered dreams, broken relationship, siya po ang may kagagawan yan. Pero hindi niya po maamin sa sarili niya dahil wala po siyang maramdaman ngayon kung hindi pa naigalit, no? There is this dissatisfaction, lack of inner joy, no? Ang tao pong ito ay nakakaramdam ng matinding dissatisfaction, anuman daw po ang buhay niya sa ngayon, siya po talaga ay nakakaramdam ng lack of self worth, no? Lack of inner joy. Wala siyang nararamdamang saya na mula sa kaibuturan ng kanyang puso, no? And this is ayan, no, ang dami niya pong unresolved issues and emotional baggage. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo sa first and second reading, na ito, pagigising po ito sa umaga, mabigat na po agad ang kanyang kalooban dahil po lahat sa quick decision, mga desisyong hindi po pinag-isipan. This is a fire sign, no? Hindi po niya pinag-isipan at talagang gulong-gulo po siya sa isipan niya. Hindi po siya makalapit sa iyo dahil takot siya sa rejection, kahit po siya ay nakakaramdam na ng resentment and desire to reconcile, no? Takot po siya sa resentment at takot na takot po siya, at dahil selos na selos din po siya sa iyo dahil siya daw po ay naging makasarili at sarili niya lang daw po iniisip niya, kaya ngayon po yan ang nangyari sa kanya. Para na po siyang susuko sa kanyang emosyon. This is give up and overwhelmed, no? Overwhelmed po siya sa kanyang overwhelmed po siya sa kanyang ginawa o sa kanyang mga kasalanan sa iyo, no? In fact, hindi niya po alam kung paano ang kanyang gagawin. There is this fear, sadness, and loneliness, no? Ayan po talaga, meron siyang fear, sadness, and loneliness na hindi niya po talaga matanggal-tanggal sa kanyang puso, no? Na talagang everyday, pagising niya pa lang hanggang pagtulog niya, meron pa rin siyang takot. Punong-puno ito ng takot, ng lungkot at pagkabagabag, no? Naaaligaga siya na hindi niya alam ang rasonan, no? Simula daw po nang iwanan kanya at simula nagsisinkin na sa kanya yung mga ginawa niya sa iyo, yun niya po nakikita at nararamdaman yung takot, lungkot at pagkaaligaga. Lagi niya pong naiisip ang samahan na meron kayo, yung inyong pagkakaisang dalawa, unity, partnership, and yung inyong talagang samahan, yung inyong connection, ano? Yan po ang lagi niyang naiisip sa ngayon at hindi niya po alam kung hanggang kailan daw siya makakaramdam ng ganyang ulit na klase ng relasyon. Alam niya po kasi na ikaw ay nasaktan niya ng sobra-sobra. There is heartbreak, suffering, and grief, no? Talagang nag-cross the line daw po talaga siya sa iyo. At ngayon siya po ay nakakairamdam ng matinding emptiness
and emotional loss, no? Sa totoo lang, siya po ay hindi matatahimik hanggang talaga, no, hindi siya humihingi sa iyo ng kapatawaran at lagi po siyang may self-pity, no, loss and grief. Yan po ang inyong third reading of the day, no? Napakabigat na reading din po at sana mapanood niyo po itong lahat, ano? Sising-sisi po siya na nakinig talaga siya sa mga maling tao sa buhay niya. Sising-sisi siya na siya ay nagpasulsol at nagpa-impluwensya sa mga maling tao. No? Kaya ngayon, yung pagsisisi niya talaga, sabi ko nga po sa inyo, walang pagsisisi na nasa huli, lahat ng pagsisisi po ay nasa umpisa. So that is your second reading of the day. Third reading of the day. I hope na napanood nyo na po yung first, second, third reading, fourth reading kahapon, and the first, second reading bago po kayo tumalon dito sa third reading of the day natin ngayong araw na ito ng Lunes, no? A very, very powerful day din po at ang gaganda din po ng mga readings. I hope wala po kayong palagpasin sa first, second, at itong third reading natin bago kayo lumaktaw at tumalon sa bonus reading of the day. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's L-A-D-Y-L-Y, Elena, nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my official and only legit FB account. For the meantime, bago po yan, nilabas ko naman din po ang fake account ng Lady Elena na kung saan makikita nyo po, no, na yan dyan po yung fake account na ng scam, nang i-scam, nang hahack, no, ng inyong mga FB account, ng mga inyong details sa inyong cellphone. Kaya mag-ingat lang po. At wala po akong PayPal account, wala po ako sa Amerika, nasa Pilipinas po ako, at wala po ako isesend na link na kung gusto nyo akong makita at makausap, ay ako po ay may sisend link at bubuksan nyo at mahahack na po yan. Ano? So mag-ingat po kayo dyan. Ako po ay nakakausap sa aking messenger account, no? So kung gusto nyo po magpa-reading, pwede nyo po akong sabihan agad, no? Na kung pwedeng marinig ang boses ko. Okay? And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that dahil tayo po ay nag-iipon na ulit for our One Love a Day Summer Edition for our dear lolos and lolas sa kalye. Maraming salamat po sa lahat ng suporta nyo, and sa loob ng isang taon na patuloy nyo po akong sinasamahan sa araw-araw, hindi ko rin po kayo bibiguin. Ako po ay magbibigay pa rin po sa inyo ng reading of the day, no? Kaya wag po kayong malulungkot. Ako po ay laging nandyan, may reading of the day. Sana lang po ay panuorin nyo po, wag nyo po skip yung mga videos kasi sayang po, ang gaganda po ng readings natin. Lalong-lalo na po kahapon. So sana po ay mapanood yung second reading kahapon at yung third reading kahapon dahil mukhang nalaktawan po, no? Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. And to all my ever loyal, solid, and faithful Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Thank you po for not skipping ads. Alam ko po yung mga solid, loyal, and faithful na Lady Elena family ay hindi po nag-i-skip ng ads. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At sa akin po mga family na Lady Elena family, no, lagi niyo pong tatandaan is to live one day at a time, no? Tulungan niyo po ang sarili niyo, no? Do 3 things that will make you happy for today. Prioritize yourself. Love yourself, at sinasabi ko po sa inyo, be grateful, no? Self-love is still the best love of all, and tomorrow is another day. Do the same thing, at one day marirealize niyo po na nakasurvive na pala kayo at hindi na pala po ganon kasakit, no? And always remember that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story, no? Ako po ay magbibigay pa rin later ng fourth and bonus reading for the day. So I hope na napanood nyo muna po yung first, second, and third reading bago po nyo panoorin yung fourth reading or yung bonus reading natin for the day, no?
Nakalungkot po kasi minsan yung fourth reading na po yung napapanood noon, yung first, second, and third po ay nalalaktawan. So make sure po na nakahit kayo sa bell, no, para kayo po ay na-update kung tayo po ay may bagong labas na video, no. Maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless you all. Okay, magkita-kita po tayo for our fourth and final reading later po, no. For the meantime, panoorin niyo po na po lahat ng nilabas ko kahapon at yung mga nilabas ko today bago po kayo tumalon sa fourth reading mamayang gabi. Okay? Marami pong salamat, and God bless you all. I love you all from the bottom of my heart. Bye! Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.